Kumusta mga brad? Pagdating nga po sa mga adventure scooter, kilalang kilala dyan ang ADV ni Honda. Honda ADV 150 at Honda ADV 160. Yang dalawang motor na yan marami nang napatunayan. Kahit saan mo siya gamitin, pwedeng pwede. Huwag lang sa riding in tandem. Kung usapang quality, looks, performance, panalo na talaga ang motor na ito. Yung mga taong mahilig sa off-road at gusto ng automatic Honda ADV yung first choice nila. Pero sa katulad kong walang pera, aba, tiis-tiis na lang muna. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sa kategorya nga po ng adventure scooter, hindi na lang po basta si Honda ang bumibida dyan. Sapagkat sa panahon nga po ngayon, unti-unti na rin po nagpapakilala yung ibang brand na galing China. China. Kung mapapansin nga po natin sa mga nagdaang taon, mga malulupit na adventure scooter din talaga yung nilalabas ng China. Hindi lang sila basta sumasabay, lumalaban din sila. Yung mga nilalabas ng Japanese brand, hinihigitan nila pagdating sa mga features. Pero kasi nakatanim na sa isipan ng maraming tao, ang Japan ay Japan, ang China ay China, ang West Philippines ay hindi na pala kasali yan. Kaya minsan yung iba may doubt pa rin kapag sinabing made in China. Pero may iba naman na kahit made in China, may tiwala naman daw sila. Tiwala ng brad, masisira din yan. So, sige. Bawal yan! Bawal yan! Kung sa bagay, hindi naman po porket made in China, sirain na. Kumbaga kasi yung word na sirain, naging trademark na lang niya. Tapos yung ibang tao, nangi-stereotype pa. Kaya ang resulta, hindi pa man siya kilala, negative na. Pero alam nyo ba, meron na namang isang adventure scooter na galing China na nilabas nila at nandito na sa Pilipinas. Kasi nga, para ibenta. Dito nga po sa motor na ito, papalag din talaga yung pormahan niya. Ayaw kong sabihin gwapo siya, pero kasi gwapo talaga siya. At itong motor nga po na ito ay si QG Motors or Qianjiang Motors ATR 160 na available na nga po kay Bristol. At hindi lang po basta pogi ang motor na ito. Kasi yung mga features na nilalaman niya, may laman talaga. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang QG Motor ATR 160 na mayroong 160 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes po, naka 4 valves po siya. Naka electronic fuel injected at syempre ito po ay naka liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 16 horsepower at 8,500 RPM, 15 Nm of torque at 6,000 RPM. Pero dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. At dahil nandito na nga siya sa Pilipinas, panigurado dyan, mabilis yan. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 8 liters fuel tank capacity na kumukonsuma naman na po ng 45 km per liter. So para nga po sa isang 160cc na adventure scooter, matipid na po yun. Ang sukat na niya gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/40 naman sa likuran. Oo nga at nakarim siya pero naka-tubeless po siya. O diba? Ang lupit. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Ang matindi nga po doon, naka-dual channel ABS na po ito. Pero kung inaakala mong hindi ka na madidisgrasya, aba, depende pa rin sa'yo yun. Yung kakilala ko nga, pati mukha may ABS pero disgrasya pa din. Ang kanyang seat height ay may taas sa 770mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 132 kg. So para nga po sa isang adventure scooter na 160cc, sakto lang yung bigat niya. Okay. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, yung pinaka-headlight nga po sa motor na ito ay naka LED projector. Malakas yung buga ng ilaw niya. Kumbaga, hindi mo na kailangan gumamit ng mga auxiliary lights. Sa headlight pa lang, solved na. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display na parang standard na nga lang po pagdating sa kanila. At syempre katulad doon sa ibang mga ADV, naka-smart key na rin po ito. Naka-keyless na po siya. At oo nga pala, ang motor na ito ay meron din pong pagka-hybrid engine. Meron siyang power battery assist. Kung hindi mo na gets yun, i-google mo na lang. At syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. So para kahit saan ka nga po mapunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat pa yung cellphone mo. Kasi nga,
manonood ka pa ng Pornhub. At present nga din po sa motor na ito ang walang kamatayang ISS or yung idling stop system. So sa 50,000 pagkakataon nga po, uulitin ko na naman to. Ito nga po yung mekanismo na kapag nakahinto ka sa isang traffic light at hindi mo pinihit yung silinyador mo sa loob na 3 o 5 segundo, kusa nga pong mamamatay ang makina sa motor mo. At pihitin mo lamang din siya pabalik, kusa na rin siya nga andar. Siyempre, ang isa nga po sa pangmalakasang feature dito sa motor na ito, ang kanyang TCS or yung Traction Control System. Isa nga po ito sa mga nakakabilib pagdating sa motor na galing China. Yung mga features kasi na nilalagay nila, full pack na. Dati yung buwakan ng TCS na yan or yung Traction Control System na makikita mo lang yan sa mga big bike. Pero ngayon, kahit sa motor, makikita mo na yan. Especially yung sa mga motor na galing China. Ganon nga po sila kalupit. Kaso lang dito nga po sa motor na ito, yung nilabas nila sa Pilipinas, wala siyang camera. Yung sa ibang bansa kasi na nilabas nila, meron siyang camera. Maganda sana yun. Just in case na gusto mong i-record yung katangahan mo sa kalsada, marirecord siya. O diba? Di bale ng tanga. At least natupad mo yung pangarap mo. Sabi nung naka-raider. Pero dito, tutuparin ko talaga yung pangarap mo. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang dual shock absorber na may baso. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil may utang pa ako sa inyo, ito na yung bayad ko. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung 3 pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagayan ng istalyon at kitang-kita naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore, ang motor na ito ay talagang recommended. At regarding naman po sa presyo niya, ito po ay nagkakalaga ng 159,900 pesos. So, 100 na lang para mag 160,000. So, mas mababa siya ng kaunti doon sa Honda EDB 160 na may presyong 166,900 pesos. Ano sa tingin niyo mga brad? Laban o bawi? So, ganito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Keep bye.